Sa isang maliit at liblib na baryo sa gilid ng kabundukan, doon naninirahan si Mateo. Isang lalaking kilala hindi dahil sa kanyang yaman, kundi sa kanyang matinding pagnanais na makaahon sa hirap. Siya ay isang sabongero, ngunit hindi tulad ng iba na may puhunan at pangalan. Si Mateo ay kabilang sa mga kapuspalad na araw-araw ay nakikipagsapalaran gamit ang iisang manok na tila siya na lamang ang pag-asa niya. Ang kanyang bahay ay gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan at yero na sa bawat ulan ay tumutulo at sa bawat init ng araw ay nagiging pugon. Kasama niya roon ang kanyang asawang si Elena at ang kanilang nag-iisang anak na si Lito. Isang batang musmos na puno ng pangarap, ngunit agad na natutong tanggapin ang hirap ng buhay. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, nagigising na si Mateo. Tahimik siyang bumabangon upang hindi magising ang kanyang mag-ina. Sa labas, hawak ang kanyang manok na si Bagwis. Marahan niya itong pinapakain at hinahaplos, tila ba kinakausap. "Ikaw na lang ang pag-asa ko," bulong niya. "Balang araw, tayo rin ay mananalo." Si Bagwis ay hindi isang pambihirang manok sa paningin ng iba. Payat, may mga peklat, at tila kulang sa lakas. Ngunit para kay Mateo, ito ay kakaiba. Maraming beses na nitong napatunayan ang kanyang tapang sa sabungan kahit laban sa mas malalaki at mas malalakas na kalaban. Sa baryo, kilala si Mateo bilang isang taong hindi sumusuko. Kahit ilang beses siyang natatalo, lagi siyang bumabalik. Ngunit kasabay ng kanyang pagpupursige ay ang unti-unting pagkabaon sa utang. Marami na siyang hiniraman, mga kaibigan, kamag-anak at maging ang tindahan sa kanto. "Mateo, hanggang kailan ka ba ganyan?" Minsang tanong sa kanya ni Elena habang naghahain ng payak na hapunan, kanin at tuyo. "Hindi ba pwedeng maghanap ka na lang ng ibang paraan?" Tahimik lamang si Mateo. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil alam niyang tama ang kanyang asawa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naniniwala siyang darating din ang araw ng kanyang tagumpay. "Isang panalo lang," sagot niya sa wakas. "Isang malaking panalo, Elena. Mababayaran ko lahat. Makakapagsimula tayo ulit." Ngunit hindi kumbinsido si Elena. Ilang taon na niyang naririnig ang parehong pangako. Ilang beses na rin silang umasa. At sa bawat pagkakataon, lalo lamang silang nalulugmok. Samantala si Lito ay tahimik na nakikinig sa kanilang usapan. Bata pa man, dama na niya ang bigat ng sitwasyon ng kanilang pamilya. Ngunit sa halip na mawala ng pag-asa, mas lalo siyang naging determinado na balang araw ay matulungan ang kanyang mga magulang. Isang araw, nagpasya si Mateo na sumali sa isang mas malaking sabong sa Karatig Bayan. Ayon sa balita, malaki ang premyo at maraming mayayamang sabongero ang lalahok. "Doon na ang pagkakataon ko," sabi niya sa sarili. "Ito na ang hinihintay ko." Ngunit upang makasali, kailangan niya ng puhunan, pambayad sa entry fee at pambili ng mas maayos na pagkain at bitamina para kay Bagwis. Dahil dito, muli siyang nangutang kahit alam niyang ito na marahil ang huling pagkakataon na may magpapautang sa kanya. Habang papalapit ang araw ng sabong, lalo ring tumitindi ang kaba ni Mateo, hindi lamang dahil sa laban, kundi dahil sa nakasalalay dito ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa gabi bago ang laban, hindi siya makatulog. Tahimik siyang lumabas ng kanilang bahay at naupo sa ilalim ng isang matandang puno ng balete malapit sa kanilang bakuran. Doon, pinagmamasdan niya ang mga bituin habang hawak si Bagwis. "Kung may kapalaran man para sa akin," bulong niya, "sana bukas ko na ito makita." Hindi niya alam, sa mismong gabing iyon, may kakaibang mangyayari.
Isang pangyayaring magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa takbo ng kanyang kapalaran. Sa ilalim ng madilim na langit at sa lilim ng matandang balete, may isang lihim na naghihintay na matuklasan. At doon magsisimula ang tunay na kwento ng gintong pitaka. Maagang nagising si Mateo kinabukasan, dala ang kaba at pag-asang matagal na niyang hinintay. Ngunit bago pa man siya tuluyang tumayo mula sa kanyang hinihigaan, naalala niya ang nangyari noong nakaraang gabi, ang kanyang pag-upo sa ilalim ng matandang balete, ang malamig na hangin, at ang kakaibang pakiramdam na tila may nagmamasid sa kanya. Hindi niya ito pinansin noong una, inakala niyang bunga lamang iyon ng pagod at pag-aalala. Ngunit ngayon, habang binabalikan niya ang bawat sandali, may kung anong hindi maipaliwanag sa kanyang isipan. Tahimik siyang lumabas ng bahay, dala ang kanyang manok na si Bagwis. Ngunit sa halip na agad maghanda para sa sabong, napatingin siya sa direksyon ng matandang balete. Para bang may humihila sa kanya pabalik doon. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit unti-unti siyang naglakad papunta sa puno. Ang balete ay matagal nang pinaniniwala ang may hiwaga. Ayon sa matatanda sa baryo, ito raw ay tinitirhan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Marami na ang umiwas dito, lalo na kapag gabi. Ngunit si Mateo, sa kabila ng mga kwento, ay hindi kailanman naniwala sa mga iyon hanggang sa gabing iyon. Pagdating niya sa ilalim ng puno, napansin niya agad ang isang bagay na hindi niya nakita kagabi. Isang maliit na pitaka ang nakalapag sa lupa, bahagyang natatakpan ng mga tuyong dahon. Napatigil si Mateo. Dahan-dahan siyang yumuko at kinuha ang pitaka. Ito ay yari sa tila lumang tela, ngunit ng kanyang punasan at bahagyang ibuka, nasilaw siya sa nakita. Ginto. Hindi lamang basta ginto, kundi mga gintong barya na kumikislap sa liwanag ng umagang araw. Napaatras si Mateo sa gulat. Ano ito? Bulong niya. Walang tao sa paligid. Walang bakas kung sino ang nag-iwan nito. Ngunit malinaw na totoo ang kanyang hawak, hindi ito panaginip at lalong hindi ito katang-isip. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Sa isang iglap, pumasok sa kanyang isipan ang napakaraming posibilidad. Maaaring ito na ang sagot sa kanyang mga problema. Ang kanyang mga utang, maaari na niyang mabayaran. Ang kanyang pamilya, maaari na niyang mabigyan ng maayos na buhay. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon ay ang pagdududa. Paano kung may-ari ito? Tanong niya sa sarili. Paano kung may kapalit ito? Saglit siyang napatingin sa paligid. Tila naghihintay na may biglang lalabas at kukunin ang pitaka mula sa kanyang kamay. Ngunit nanatiling tahimik ang paligid, tanging huni ng mga ibon at pagaspas ng hangin ang kanyang naririnig. Muli niyang sinilip ang laman ng pitaka. Hindi ito nababawasan. Kahit ilang beses niyang galawin ang mga barya, tila hindi nag-iiba ang dami nito. Doon niya naramdaman ang kakaibang kilabot. Hindi ito ordinaryo, mahina niyang sabi. Ngunit sa kabila ng takot, nanaig ang kanyang pangangailangan. Dahan-dahan niyang isinara ang pitaka at itinago ito sa loob ng kanyang damit. Patawarin mo ako kung kanino man ito, bulong niya, pero kailangan ko ito. Agad siyang umuwi, pilit itinatago ang kaba sa kanyang dibdib. Pagdating sa bahay, nadatnan niya si Elena na abala sa paghahanda ng almusal. Ang aga mo naman bumalik, sabi ni Elena. Hindi ka ba pupunta sa sabong? Hindi agad sumagot si Mateo. Sa halip, inilabas niya ang pitaka at inilapag sa harap ng kanyang asawa. May nakita ako, mahinahon niyang sabi. Nagulat si Elena nang makita ang laman nito. Saan mo nakuha yan? Tanong niya, halatang nababahala. Sa ilalim ng balete, sagot ni Mateo.
Agad na nag-iba ang ekspresyon ni Elena. Mateo, hindi maganda yan, sabi niya. Alam mo naman ang mga kwento tungkol sa punong iyon. Baka may-ari yan na hindi natin dapat galawin. Ngunit umiling si Mateo. Wala namang lumabas, sabi niya. At kung may-ari man, bakit niya iiwan? Baka ito na ang pagkakataon natin. Tahimik si Elena. Alam niyang malalim na ang pangangailangan nila, ngunit hindi rin mawala sa kanyang isip ang takot sa hindi nila naiintindihan. Samantala si Lito ay tahimik na nakamasid sa gilid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, ngunit may halong takot. Tata? Tanong niya. Ligtas po ba yan? Saglit na napatigil si Mateo. Hindi niya alam ang isasagot. Ngunit sa huli, pinilit niyang ngumiti. Magiging maayos na ang lahat, sabi niya. Simula ngayon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may kapalit ang lahat ng bagay, lalo na ang mga biyayang bigla na lamang dumarating. At sa araw na iyon, habang hawak niya ang gintong pitaka, hindi niya alam na ang bawat baryang gagamitin niya ay may kasamang lihim at unti-unting magdadala sa kanya sa isang kapalarang hindi niya inaasahan. Hindi naglaon ay nanaig ang pangangailangan kaysa sa pag-aalinlangan. Sa araw ding iyon, nagpasya si Mateo na subukan ang kapangyarihan ng gintong pitaka. Hindi na siya tumuloy sa sabong. Sa halip, tinahak niya ang landas papunta sa bayan, dala ang lihim na kanyang natuklasan. Habang naglalakad, mabigat ang bawat hakbang niya, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa iniisip. Ang pitaka na nakatago sa kanyang dibdib ay tila may sariling bigat, hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Para bang bawat galaw niya ay may kasamang mata na nagmamasid. Pagdating sa maliit na pamilihan, dumiretso siya sa tindahan kung saan siya madalas mangutang. Ilang beses na siyang napahiya roon, ilang beses na ring pinagsabihan. Ngunit ngayon, iba ang kanyang pakay. Lumapit siya sa tindera at tahimik na inilabas ang isang gintong barya mula sa pitaka. Pambayad po, sabi niya. Napatingin ang tindera sa kanya, tila hindi makapaniwala. Mateo, saan mo nakuha to? Tanong nito. Naipon ko lang, sagot niya, iwas ang tingin. Hindi na nagtanong pa ang tindera. Tinanggap nito ang bayad at ibinalik ang sukli na tila mas maliit kumpara sa halaga ng ibinigay ni Mateo. Ngunit ang mas ikinagulat ni Mateo ay nang muli niyang silipin ang pitaka. Hindi nabawasan ang laman. Napatigil siya. Muli niyang sinubukang kumuha ng isa pang barya. At muli, hindi ito nabawasan. Doon niya lubusang naunawaan. Ang pitaka ay hindi nauubos. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa kanyang likuran, kahit tirik ang araw. Saglit siyang napalingon, ngunit walang tao sa likod niya. Hindi ito normal, bulong niya. Ngunit sa halip na umatras, lalo siyang naengganyo. Sunod niyang tinungo ang isang tindahan ng gamit pang sabong. Matagal na niyang pinapangarap na magkaroon ng mas maayos na kagamitan para kay Bagwis, masustansyang pagkain, bitamina, at iba pang pangangalaga. Sa unang pagkakataon, hindi siya nag-atubiling bumili. Lahat ng ito, sabi niya sa tindero, habang inilalapag ang ilang gintong barya. Nang makuha niya ang mga gamit, napansin niyang iba na ang tingin sa kanya ng mga tao. Ang dating Mateo na laging kapos at nanghihiram, ngayon ay tila isang taong may kakayahang gumastos. May ilan na nagbulungan. Biglang yaman? Saan kaya galing ang pera niya? Ngunit hindi na niya iyon pinansin. Sa kanyang isipan, ito na ang simula ng pagbabagong matagal na niyang hinihintay.
Pag-uwi niya sa bahay, agad niyang ipinakita kay Elena ang kanyang mga binili. Hindi na tayo maghihirap, sabi niya. Tingnan mo, kaya na nating bumili ng kahit ano. Ngunit sa halip na matuwa, lalong nabahala si Elena. Mateo, parang hindi tama yan, mahina niyang sabi. Hindi mo ba nararamdaman? Parang may kakaiba. Ngunit umiling si Mateo. Takot ka lang, sagot niya. Ito na ang sagot sa mga panalangin natin. Tahimik si Elena, ngunit hindi mapawi ang kanyang kaba. Samantala, si Lito ay nakatingin sa pitaka na nasa ibabaw ng mesa. Hindi niya ito hinahawakan, ngunit tila may kung anong humihila sa kanyang atensyon. Tata, sabi niya, parang gumagalaw po siya. Napalingon si Mateo. Ano? Tanong niya. Ngunit nang tingnan niya ang pitaka, ito ay nakahiga lamang. Walang galaw, walang kakaiba. Imagination mo lang yan, sabi niya kay Lito. Ngunit sa totoo lang, may bahagi sa kanya na kinabahan. Lumipas ang araw at dumating ang gabi. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakatulog si Mateo nang may ngiti sa labi. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtulog, may isang panaginip ang dumating. Isang madilim na lugar. Isang tinig na hindi niya mawari kung saan nagmumula. Ang ginto ay hindi regalo. Nagising siya ng pawisan. Mabilis niyang hinanap ang pitaka at nandoon pa rin ito, tahimik na nakalapag sa tabi niya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Sapagkat ang biyayang kanyang tinanggap ay tila may kasamang anino. Isang aninong unti-unting lumalapit habang patuloy niyang ginagamit ang kapangyarihan ng gintong pitaka. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbago ang buhay ni Mateo. Ang dating kapos na sabonghero ay tila naging isang taong may kakayahang gawin ang anumang kanyang naisin. Hindi na siya nangangamba sa utang, hindi na rin siya nagtitipid sa pagkain o gamit. Si Bagwis, ang kanyang alagang manok, ay naging mas malakas at masigla dahil sa mga bagong pakain at bitamina. Ang dating payat at sugatang tandang ay ngayon ay tila handa ng sumabak sa kahit anong laban. At sa wakas, dumating ang araw na matagal na niyang hinihintay, ang malaking sabong sa Karatig Bayan. Bitbit ang bagong pag-asa at ang lihim ng gintong pitaka, nagtungo si Mateo sa sabungan. Sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang isang kapuspalad. Malinis ang kanyang damit, maayos ang kanyang tindig, at puno ng kumpiyansa ang kanyang mga mata. Napansin siya ng iba. Mateo ba yan? Bulong ng ilan. Parang iba na ang itsura niya. Ngunit hindi iyon ang mahalaga kay Mateo. Ang tanging nasa isip niya ay ang laban. Nang sumalang si Bagwis, agad nitong ipinakita ang pagbabago. Mas mabilis, mas matalas, at mas matapang. Isa-isang bumagsak ang kalaban nito at sa bawat panalo ay lalong tumataas ang pangalan ni Mateo sa sabungan. Panalo. Isa pa. At isa pa. Hindi nagtagal, siya na ang sentro ng atensyon. Bagong hari ng sabungan, biro ng ilan. Ngunit sa likod ng bawat panalo ay may kakaibang pakiramdam na hindi maipaliwanag ni Mateo. Sa tuwing kumukuha siya ng gintong barya mula sa pitaka upang tumaya, tila may malamig na dumadaloy sa kanyang kamay. Parang may kapalit. Sa huling laban ng araw, pinakamalakas na kalaban ang kanyang hinarap. Isang tanyag na sabonghero mula sa bayan, kilala sa hindi matitinag na mga manok. Ngunit hindi umatras si Mateo. Taya, mariin niyang sabi, sabay labas ng mas maraming gintong barya. Nagsimula ang laban. Matindi. Mabilis.
Halos hindi humihinga ang mga nanonood. Ngunit sa huli, si Bagwis pa rin ang nanaig. Nagwagi si Mateo. Isang malakas na sigawan ang umalingaw-ngaw sa sabungan. Ang kanyang pangalan ay binibigkas at ang kanyang tagumpay ay ipinagdiriwang. Ngunit habang ang lahat ay masaya, si Mateo ay nakatayo lamang, tahimik. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, may bigat sa kanyang dibdib. Parang may kulang o may nawawala. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Elena at Lito. Masaya ang kanyang anak, ngunit si Elena ay nanatiling tahimik. "Nanalo ka," sabi nito, ngunit walang sigla ang kanyang tinig. "Oo," sagot ni Mateo, "tapos na ang paghihirap natin." Ngunit hindi sumagot si Elena. Sa gabing iyon, habang kumakain sila ng mas masaganang hapunan kaysa dati, napansin ni Mateo ang kakaiba sa kanyang paligid. Ang ilaw ng lampara ay tila nanginginig. Ang hangin sa loob ng bahay ay malamig kahit sarado ang mga bintana. At si Lito ay tahimik lamang, nakatingin sa isang sulok ng bahay. "Anong tinitingnan mo?" tanong ni Mateo. Hindi agad sumagot ang bata. "May lalaki po," mahina niyang sabi. Napalingon si Mateo at Elena. Ngunit walang tao. "Anong sinasabi mo?" tanong ni Elena, halatang kinakabahan. "Matangkad po siya. Nakaitim," sagot ni Lito. "Tinitingnan niya po kayo, tata." Nanlamig ang buong katawan ni Mateo. Muli niyang hinanap ang pitaka at naroon pa rin ito sa kanyang bulsa. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila mas mabigat ito kaysa dati. Parang may laman na hindi lamang ginto. Hindi na muling nagsalita si Mateo. Tahimik siyang tumayo at lumabas ng bahay, pilit inaalis sa kanyang isipan ang narinig. Ngunit habang siya ay nakatayo sa labas, sa ilalim ng madilim na langit, muli niyang narinig ang tinig na dumalaw sa kanyang panaginip. Ang bawat ginto may katumbas. Napapikit siya. At sa unang pagkakataon mula nang matagpuan niya ang pitaka, nagsimulang sumibol ang tunay na takot. Sapagkat unti-unti na niyang nararamdaman na ang kanyang tinatamasa ay hindi libreng biyaya, kundi isang utang na kailangang bayaran. Mula ng gabing iyon, hindi na muling nakatulog ng mahimbing si Mateo. Ang dating kapanatagan na dulot ng kanyang tagumpay ay napalitan ng isang tahimik, ngunit patuloy na pangamba. Sa bawat pagising niya, pakiramdam niya ay may nakamasid, isang presensyang hindi niya makita, ngunit malinaw niyang nararamdaman. Pinilit niyang ipagwalang bahala ang lahat. "Pagod lang ito," sabi niya sa sarili, dahil sa sunod-sunod na laban. Ngunit sa kabila ng kanyang pagpapaliwanag, hindi maikakaila ang mga pagbabagong nagaganap. Hindi na lamang sa kanya, pati sa kanyang pamilya. Si Elena, na dati matatag at mapagtiis, ay naging mas tahimik. Madalas siyang mapatitig sa kawalan at tila may gustong sabihin ngunit pinipiling manahimik. Ilang beses na niyang sinubukang kausapin si Mateo tungkol sa pitaka, ngunit lagi siyang iniiwasan nito. Samantala, si Lito ay unti-unting nagbago. Ang batang dati masigla at mapaglaro ay naging mailap. Madalas siyang mag-isa, nakaupo sa isang sulok ng bahay at tila may kinakausap kahit walang ibang tao. "Kanino ka nakikipag-usap?" minsang tanong ni Elena. "Doon po," sagot ni Lito, sabay turo sa madilim na bahagi ng dingding. Ngunit walang tao roon. Lumipas ang ilang araw at muling bumalik si Mateo sa sabungan. Sa bawat laban, patuloy siyang nananalo. Ang kanyang pangalan ay lalo pang sumikat at marami na ang kumikilala sa kanya bilang isang hindi matitinag na sabungero.
Ngunit kasabay ng kanyang tagumpay ay ang paglala ng mga kakaibang pangyayari. Sa tuwing siya ay kukuha ng ginto mula sa pitaka, hindi na lamang lamig ang kanyang nararamdaman, kundi isang kirot na tila dumadaloy mula sa kanyang kamay patungo sa kanyang dibdib. Isang araw, habang siya ay nasa sabungan, may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Hindi niya ito kilala, ngunit kakaiba ang itsura nito, maputla at tila may alam na hindi alam ng iba. "Mag-ingat ka," sabi ng matanda. Napakunot ang noo ni Mateo. "Bakit?" tanong niya. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, napatingin ito sa bulsa ni Mateo, kung saan nakatago ang pitaka. "Hindi lahat ng nakukuha ng madali ay para sa'yo," dugtong nito. "May mga bagay na hiniram lang at kailangang ibalik." Napatigil si Mateo. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya, bahagyang naiirita. Ngunit ngumiti lamang ang matanda. Isang ngiting hindi niya maipaliwanag kung may kabutihan ba o babala. "Malalaman mo rin," sabi nito, bago tuluyang umalis. Hindi na nakita ni Mateo ang matanda matapos iyon. Ngunit ang mga salita nito ay nanatili sa kanyang isipan. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya si Elena na tila balisa. "Mateo," agad nitong sabi, "may nangyari kay Lito." Nanlamig ang kanyang dibdib. "Anong nangyari?" tanong niya. "Ilang oras na siyang nakatulala," sagot ni Elena. Hindi siya sumasagot, hindi kumikilos, pero gising siya. Agad na pumasok si Mateo sa loob ng bahay. Nakita niya si Lito, nakaupo sa isang sulok, nakatingin sa wala, at tila hindi naririnig ang paligid. "Lito," tawag niya. Walang sagot. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ng bata. "Anak," muli niyang sabi. Dahan-dahang lumingon si Lito. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila hindi na kanya. "Tata," mahina niyang sabi. Gusto na niyang kunin. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. "Sino?" tanong niya, nanginginig ang boses. Ngunit hindi na sumagot si Lito. Bumalik lamang ito sa pagtitig sa kawalan. Napatayo si Mateo at agad niyang hinanap ang pitaka. Nasa bulsa niya pa rin ito. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila mas mabigat na naman ito. Parang may laman na hindi ginto, kundi isang lihim na unti-unting bumibigat sa kanyang buhay. Lumabas siya ng bahay, hindi na alam kung ano ang gagawin. Ang dating pangarap na makaahon sa hirap ay napalitan ng isang tanong. Ano ang kapalit? At sa ilalim ng madilim na kalangitan, naramdaman niyang hindi na lamang siya ang may hawak ng kapalaran, sapagkat may isang aninong sumusunod sa kanya. At unti-unti nang lumalapit. Hindi mapakali si Mateo buong magdamag, ang mga salitang binitiwan ng kanyang anak ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan, gusto na niyang kunin. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy, ngunit malinaw sa kanyang pakiramdam na may kaugnayan ito sa gintong pitaka. Pagdating ng umaga, hindi na siya nagdalawang isip. Kailangan niyang maunawaan kung ano ang kanyang kinakaharap. Iniwan niya muna si Elena at Lito at tahimik na nagtungo sa bayan. Ang kanyang pakay ay hanapin ang matandang lalaki na nagbigay sa kanya ng babala sa sabungan. Hindi niya alam kung saan ito hahanapin, ngunit umaasa siyang muling magtatagpo ang kanilang landas. Sa loob ng sabungan, mas maaga siyang dumating kaysa sa iba. Tahimik siyang umupo sa isang sulok, pinagmamasdan ang bawat pumapasok. Ilang oras ang lumipas, ngunit walang bakas ng matanda. Nagsimula na ang mga laban, ngunit hindi sumali si Mateo. Sa halip, patuloy siyang naghintay. Hanggang sa isang gilid ng sabungan, sa may lilim ng puno,
nakita niya ang pamilyar na anyo. Ang matanda. Agad siyang tumayo at lumapit. "Kayo?" tawag ni Mateo. Dahan-dahang lumingon ang matanda, tila inaasahan na ang kanyang pagdating. "Alam kong babalik ka," sabi nito. "Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari," agad na sabi ni Mateo. "Ano ang pitakang ito? Bakit may nangyayari sa pamilya ko?" Tahimik ang matanda sandali, tila sinusukat ang lalim ng kanyang sasabihin. "Ang hawak mo," panimula nito, "ay hindi basta bagay. Iyan ay isang sumpang nakatago sa anyo ng biyaya." Napatigil si Mateo. "Sumpa?" ulit niya. Tumango ang matanda. "Ang gintong pitaka ay hindi kailanman nagmamay-ari ng sino mang tao," paliwanag nito. "Ito ay umiikot mula sa isang tao patungo sa iba. Sa bawat may hawak, nagbibigay ito ng yaman. Ngunit kapalit nito ay unti-unting kinukuha ang pinakamahalaga." "Hindi totoo yan," agad na sabi ni Mateo, kahit nanginginig ang kanyang boses. "Wala pa namang nangyayari." "Sigurado ka ba?" putol ng matanda. Natahimik si Mateo. Pumasok sa kanyang isipan ang itsura ni Lito, ang mga mata nitong tila hindi na kanya, ang mga salitang hindi niya maunawaan. "Ano ang kinukuha nito?" tanong niya. Mas mahina na ngayon ang kanyang tinig. "Hindi agad-agad," sagot ng matanda. "Unti-unti. Minsan ay kapayapaan ng isip, minsan ay kalusugan, at kung hindi mapipigilan..." Sandaling tumigil ang matanda. "Buhay." Napaatras si Mateo. Hindi pwede," sabi niya. "Pamilya ko yon." "Alam ko," sagot ng matanda. "At iyon ang dahilan kung bakit ka dapat magpasya habang may oras pa." "Ano ang kailangan kong gawin?" tanong ni Mateo. "Isoli mo," sabi ng matanda. "Ibalik mo ito kung saan mo nakuha, sa ilalim ng balete, at huwag mo nang gagamitin kahit kailan." Napatitig si Mateo sa kanyang kamay. "Ganun lang?" tanong niya. "Matatapos na?" Umiling ang matanda. "Hindi ganoon kadali," sagot nito. "Kapag sinimulan mo ng gamitin, hindi ka basta pakakawalan. Susubukan ka nito. Lalapit ito sa'yo, sa mga mahal mo." Nanlalamig ang katawan ni Mateo. "May paraan pa ba?" tanong niya. "Mayroon," sagot ng matanda. "Ngunit kailangan mong maging matatag. At higit sa lahat, kailangan mong tanggapin na may mga bagay na hindi dapat pinapanghawakan, kahit gaano pa ito kaganda." Tahimik si Mateo. Sa kanyang isipan, naglalaban ang dalawang bagay, ang pag-asang dulot ng pitaka at ang takot sa kapalit nito. "Kung hindi ko ibalik?" tanong niya. Tumingin ang matanda diretso sa kanyang mga mata. "Kung hindi mo ibalik," mabigat nitong sabi, "hindi ikaw ang pipili kung ano ang kukunin." Napalunok si Mateo. Sa unang pagkakataon, malinaw niyang nakita ang bigat ng kanyang sitwasyon. Hindi na ito simpleng sugal. Hindi na ito laban sa sabungan. Ito ay laban para sa kanyang pamilya. At sa kanyang pag-alis sa sabungan, dala ang mabigat na desisyon. Alam niyang hindi na siya maaaring magpatuloy sa dati niya ginagawa. Sapagkat ang bawat sandali na hawak niya ang gintong pitaka ay isang hakbang palapit sa kapalit na hindi niya kayang bayaran. Pag-uwi ni Mateo mula sa sabungan, dala niya ang bigat ng katotohanang hindi na niya maaaring takasan. Ang mga salitang binitiwan ng matanda ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. "Isoli mo habang may oras pa." Ngunit sa bawat hakbang niya pauwi, mas lalo ring lumalakas ang isang tinig sa loob niya. "Isang beses pa. Huling gamit na lang."
Pagdating sa kanilang bahay, nadatnan niya si Elena na nagbabantay kay Lito. Nakahiga ang bata, tila mahina ngunit gising. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing sigla ng dati. Mateo? Mahina ang boses ni Elena. Parang lumalala siya. Lumapit si Mateo at naupo sa tabi ng kanyang anak. Anak? Bulong niya. Dahan-dahang tumingin si Lito sa kanya. Tata, nandito na naman siya, sabi nito. Nanikip ang dibdib ni Mateo. Sino? Pilit niyang tanong. Ngunit hindi na sumagot si Lito. Pumikit na lamang ito, tila pagod na pagod. Tumayo si Mateo at napatingin kay Elena. Pareho silang walang imik, ngunit malinaw sa kanilang mga mata ang takot. Lumabas si Mateo ng bahay, dala ang pitaka sa kanyang kamay. Pinagmasdan niya ito. Ang simpleng bagay na minsang nagbigay sa kanya ng pag-asa, ngayon ay tila naging pinagmumulan ng lahat ng kanyang pangamba. Isuli mo, bulong niya, naaalala ang sinabi ng matanda. Ngunit hindi pa rin siya makagalaw. Sa kanyang isipan, bumalik ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang kahirapan, ang mga araw na wala silang makain, ang mga gabing hindi siya makatulog sa kakaisip kung paano bubuhayin ang kanyang pamilya. At ngayon, hawak niya ang sagot sa lahat ng iyon. Paano kung gamitin ko lang ulit, sabi niya sa sarili. Para kay Lito, para gumaling siya. Unti-unting nanaigang tukso. Mabilis siyang naglakad pabalik sa loob ng bahay. Elena, sabi niya, may paraan pa. Tumingin si Elena sa kanya, puno ng pag-asa at takot. Anong gagawin mo? Tanong nito. Hindi siya sumagot. Sa halip, inilabas niya ang pitaka at kumuha ng ilang gintong barya. Dadala ako ng manggagamot, sabi niya. Yung pinakamagaling sa bayan. Ngunit bago pa siya makaalis, biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng bahay. Napatigil silang dalawa. Ang ilaw ng lampara ay kumurap. At mula sa isang sulok, may isang anyong unti-unting lumitaw. Isang matangkad na anino, hindi malinaw ang mukha, ngunit ramdam ang bigat ng presensya. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Mateo? Nanginginig ang boses niya. Hindi makagalaw si Mateo. Ang anino ay tila nakatingin sa kanya, diretso sa kanyang kamay na may hawak na gintong barya. Unti-unti itong lumapit. Sa bawat hakbang nito mas lumalamig ang hangin, mas bumibigat ang pakiramdam. Hindi pa tapos. Isang mababang tinig ang umalingaw-ngaw. Nanginginig si Mateo. Anong gusto mo? Sigaw niya, pilit na nagpapakatatag. Ngunit hindi sumagot ang anino. Sa halip, itinuro nito si Lito. At sa sandaling iyon, tila may kung anong pumutok sa loob ni Mateo. Hindi! Sigaw niya. Agad niyang ibinagsak ang mga gintong barya sa sahig. Parang nawala ng lakas ang kanyang kamay. Sa isang iglap, nawala ang anino. Tahimik. Parang walang nangyari. Ngunit ang hangin ay nanatiling malamig. At ang puso ni Mateo ay malakas pa ring tumitibok. Dahan-dahan siyang napaluhod. Sa wakas, naunawaan niya. Hindi niya kayang kontrolin ang pitaka. Hindi niya kayang gamitin ito ng walang kapalit. At ang bawat pagtatangkang gawin iyon ay lalo lamang maglalapit sa panganib. Tinignan niya ang pitaka sa kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, hindi na niya ito nakita bilang pag-asa, kundi bilang isang panganib na kailangang wakasan. Tumayo siya. Elena, sabi niya, kailangan ko na itong ibalik. Tahimik si Elena, ngunit tumango. Gawin mo na, sagot nito, habang may oras pa.
At sa gabing iyon, sa ilalim ng madilim na langit, muling tinahak ni Mateo ang landas papunta sa matandang balete. Ngunit alam niyang hindi magiging madali ang kanyang gagawin. Sapagkat ang mga bagay na may kapangyarihan ay hindi basta nagpapakawala. Mabigat ang bawat hakbang ni Mateo habang tinatahak ang landas papunta sa matandang balete. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nagbibigay ng kapanatagan. Sa halip, tila ba ito'y nagtatago ng kung anong lihim na naghihintay na magpakita. Mahigpit niyang hawak ang gintong pitaka. Hindi na ito tulad ng dati na puno ng pag-asa. Ngayon, para itong isang bagay na kailangang pakawalan, ngunit ayaw magpakawala. Habang papalapit siya sa balete, napansin niyang unti-unting nagbabago ang paligid. Ang hangin ay lalong lumalamig, ang mga dahon ay hindi gumagalaw, at ang mga tunog ng gabi ay tila naglaho. Pagdating niya sa mismong puno, napatigil siya. Ang balete ay mas nakakatakot sa gabi. Ang mga ugat nito ay tila mga kamay na nakabaon sa lupa. At ang mga sanga ay parang nakamasid mula sa itaas. Huminga ng malalim si Mateo. "Ibabalik ko na," mahina niyang sabi. Dahan-dahan siyang lumuhod at inilapag ang pitaka sa lupa, sa mismong lugar kung saan niya ito unang nakita. Ngunit bago pa siya tuluyang makatayo, isang malakas na ihip ng hangin ang umikot sa kanyang paligid. Napapikit siya. At nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, hindi na siya nag-iisa. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang nilalang. Hindi ito ganap na malinaw, tila binubuo ng anino at liwanag. Ngunit ang presensya nito ay mabigat at hindi maikakaila. "Bakit mo ibinabalik?" tanong ng nilalang. Ang tinig ay malamig at malalim. Nanginginig si Mateo, ngunit pinilit niyang magsalita. "Hindi ito para sa akin," sagot niya. "Ayoko na." "Ngunit ginamit mo na," sabi ng nilalang. "Tinanggap mo na ang kapangyarihan nito." Tahimik si Mateo. Alam niyang totoo iyon. May kapalit ang lahat, dugtong ng nilalang. At hindi ka maaaring basta umalis. Napalunok si Mateo. "Ano ang kailangan mong kapalit?" tanong niya. Saglit na natahimik ang nilalang. Pagkatapos ay itinuro nito ang direksyon ng kanyang bahay. "Alam mo na," sabi nito. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. "Hindi!" agad niyang sigaw. "Hindi ang pamilya ko." "Ang bawat ginto ay may halaga," sagot ng nilalang. "At ang halaga ay hindi mo pinipili." Humigpit ang kamao ni Mateo. Sa sandaling iyon, lahat ng takot ay napalitan ng determinasyon. "Kung kailangan may kapalit," sabi niya, "ako na lang." Natahimik ang paligid. Ang hangin ay tila huminto. "Handa ka bang ibigay ang sarili mo?" tanong ng nilalang. "Basta huwag ang pamilya ko," sagot ni Mateo. Mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos dahan-dahang lumapit ang nilalang. "Ang mga tulad mo," sabi nito, "ay bihira." Unti-unti nitong kinuha ang pitaka mula sa lupa. "Kung ganoon," dugtong nito, "tatanggapin ko ang alok mo." Nanlamig ang buong katawan ni Mateo. Ngunit tandaan mo, ang bawat desisyon ay may katapusan. Sa isang iglap, nagdilim ang kanyang paningin. Pakiramdam niya ay may humihila sa kanya palayo. Palayo sa lugar, palayo sa kanyang sarili. At sa huling sandali bago siya tuluyang mawalan ng malay, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ni Elena at ang ngiti ni Lito. Sa kabilang banda, sa kanilang bahay, biglang nagising si Lito. "Nanay," mahina niyang tawag.
Agad siyang nilapitan ni Elena. Ano yun, anak? Wala na siya, sabi ni Lito. Sino? Tanong ni Elena. Yung lalaki, sagot nito. Umalis na siya. Napatigil si Elena. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, naramdaman niya ang kakaibang gaan sa paligid. Ngunit kasabay nito ay isang takot na hindi niya maipaliwanag. Nasaan ang tatay mo? Tanong niya. Hindi sumagot si Lito. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Elena. May nagbago. At may nawala. Sa ilalim ng matandang balete, ang hangin ay muling kumilos. Ang gabi ay bumalik sa normal. At ang gintong pitaka ay nawala na. Lumipas ang mga araw na tila mabagal ang takbo ng oras sa bahay ni na Elena. Ang dating magulong isipan at mabigat na pakiramdam ay napalitan ng isang uri ng katahimikan, ngunit hindi ito lubos na nagbibigay ng ginhawa. Sapagkat sa katahimikang iyon, malinaw ang isang katotohanan. Wala na si Mateo. Sa unang araw ng kanyang pagkawala, umasa si Elena na baka siya'y bumalik lamang ng huli. Marahil ay nagtagal sa bayan o kaya'y napagod sa lakad. Ngunit nang sumapit ang ikalawa at ikatlong araw, unti-unti nang nawawala ang pag-asang iyon. Nanay, mahinang tawag ni Lito isang umaga. Babalik pa po ba si tata? Napapikit si Elena. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ng kanyang anak. Oo, sagot niya sa huli, kahit mabigat ang kanyang dibdib. Babalik siya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may nangyaring hindi na maibabalik. Sa kabila nito, may isang bagay na hindi maikakaila. Ang mga kakaibang pangyayari ay tuluyan nang nawala. Wala nang malamig na hangin sa loob ng bahay. Wala nang aninong nakikita si Lito. At unti-unti, bumabalik ang sigla ng bata. Nanay, hindi ko na po siya nakikita, minsang sabi ni Lito. Tahimik na po. Napayakap si Elena sa kanyang anak. Salamat! Bulong niya, kahit hindi niya alam kung kanino niya iyon sinasabi. Ngunit ang kapalit ng katahimikang iyon ay ang kawalan ni Mateo. Isang umaga, nagpasya si Elena na puntahan ang matandang balete. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kung anong nagtutulak sa kanya na magtungo roon, parang may sagot na naghihintay. Kasama si Lito, tinahak niya ang landas patungo sa puno. Tahimik ang paligid, tulad ng dati. Ngunit ngayon, wala nang kakaibang pakiramdam, walang takot, walang presensya. Pagdating nila sa ilalim ng balete, tumigil si Elena. Pinagmasdan niya ang lugar. Wala roon ang pitaka. Wala ring bakas ng anumang kakaiba. Ngunit habang siya'y nakatayo, may napansin si Lito. Nanay, sabi niya, sabay turo sa lupa. Yumuko si Elena. Sa ilalim ng mga tuyong dahon, may isang maliit na bagay na kumikislap. Dahan-dahan niya itong kinuha. Isang gintong barya. Ngunit hindi ito tulad ng mga nakita niya noon. Hindi ito kumikislap ng maliwanag. At tila lumana. Tahimik siyang napatingin dito. At ito na lang ang natira, bulong niya. Sa akin po ba yan? Tanong ni Lito. Sandaling natahimik si Elena. Pagkatapos ay umiling siya. Hindi, sagot niya. Hindi na natin ito kailangan. Dahan-dahan niyang ibinalik ang barya sa lupa. Tinabunan niya ito ng mga dahon, tila ba ayaw na niyang muling makita. Pagkatapos ay tumayo siya at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Tara na, sabi niya. Habang sila'y papalayo, isang banayad na hangin ang umihip sa paligid ng balete. Hindi na malamig, kundi tila may dalang paalam.
At sa sandaling iyon, may isang pakiramdam na bumalot kay Elena. Hindi niya nakita si Mateo. Ngunit naramdaman niya na ang ginawa nito ay hindi pagkawala, kundi isang sakripisyo. Isang kapalit para sa kapayapaan na muli nilang natamo. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik sa normal ang kanilang buhay. Hindi na marangya, hindi na puno ng pag-asa sa biglaang yaman, ngunit payapa. Si Elena ay nagsumikap at si Lito ay muling natutong ngumiti. At sa bawat araw na lumilipas, nananatili sa kanilang puso ang alaala ni Mateo. Hindi bilang isang taong natalo sa sugal ng kapalaran, kundi bilang isang amang handang ibigay ang lahat para sa kanyang pamilya. Ngunit sa mundo, kung saan umiikot ang mga lihim at hiwaga, may isang katotohanang nananatili. Ang mga bagay na may kapangyarihan ay hindi kailanman nawawala. Naghihintay lamang ang mga ito ng susunod na hahawak. Lumipas ang maraming buwan at ang buhay ni na Elena at Lito ay unti-unting nagkaroon ng bagong anyo. Hindi na ito ang buhay na puno ng pangarap na yumaman sa isang iglap, kundi isang tahimik at marangal na pamumuhay, isang buhay na hinubog ng sakripisyo at katotohanan. Si Elena ay natutong tumayo sa sariling paa. Sa tulong ng kanyang sipag at tiyaga, nakahanap siya ng paraan upang kumita, pagtitinda ng mga gulay at lutong bahay na pagkain sa palengke. Hindi man kalakihan ang kinikita, sapat ito upang maitaguyod ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Si Lito naman ay muling naging masigla. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng pag-asa. Mas naging masikap siya sa pag-aaral at sa murang edad ay natutunan niyang pahalagahan ang bawat maliit na bagay. Ngunit sa kabila ng kanilang bagong simula, hindi kailanman nawala ang alaala ni Mateo. Tuwing gabi, bago matulog, tahimik na nananalangin si Elena, hindi na upang humingi ng yaman, kundi upang pasalamatan ang lalaking nagbigay ng lahat, kahit kapalit ay ang kanyang sarili. Isang araw, habang si Lito ay naglalakad pa uwi mula sa paaralan, napadaan siya sa landas papunta sa matandang balete. Matagal na niyang hindi pinupuntahan ang lugar na iyon, ngunit sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, napahinto siya. Tumingin siya sa puno. Hindi na ito nakakatakot tulad ng dati. Sa halip, tila isa na lamang itong tahimik na saksi sa mga nangyari. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa ilalim ng balete, naupo siya sandali, tahimik na nag-iisip. "Tata," bulong niya, "nandito ka po ba?" Walang sumagot. Ngunit isang banayad na hangin ang dumampi sa kanyang mukha. Hindi malamig, kundi mainit at payapa. Ngumiti si Lito. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang kanyang ama, ngunit naramdaman niya ang presensya nito, hindi bilang anino, kundi bilang alaala na nagbibigay lakas. Tumayo siya at handa nang umalis, ngunit may napansin siya sa lupa. Isang maliit na liwanag. Yumuko siya at dahan-dahang hinawi ang mga dahon. Isang lumang bagay ang nakalibing doon. Hindi na kasing kinang ng dati, ngunit hindi rin pangkaraniwan. Isang pitaka. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ngunit bago pa niya ito tuluyang mahawakan, naalala niya ang mga sinabi ng kanyang ina, ang mga pangyayari, ang sakripisyo ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. "Hindi na po namin kailangan," mahina niyang sabi. Tumayo siya at umatras. Sa sandaling iyon, tila nagliwanag ang paligid, hindi dahil sa araw, kundi sa isang pakiramdam ng tamang desisyon. At sa unang pagkakataon, ang pitaka ay hindi nag-anyaya.
Hindi ito kumilos. Hindi ito kumislap. Parang isang bagay na nawalan na ng kapangyarihan. Dahil marahil, wala ng taong handang magbayad ng kapalit. Umalis si Lito ng may ngiti. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Elena. "Bakit parang ang saya mo?" tanong nito. "Tapos na po," sagot ni Lito. Hindi na nagtanong si Elena. Sa kanyang puso, naunawaan niya ang ibig sabihin. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng gintong pitaka ay naging isang alamat sa kanilang baryo. Isang paalala na ang yaman na madaling makuha ay kadalasang may kaakibat na kapalit na hindi kayang tumbasan. At ang pangalan ni Mateo ay hindi nakalimutan. Hindi bilang isang sabongero na nangarap yumaman, kundi bilang isang ama na piniling ibigay ang lahat upang iligtas ang kanyang pamilya. Sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o salapi. Ito ay nasusukat sa sakripisyo, pagmamahal at mga desisyong ginagawa kahit mahirap, kahit masakit. At sa isang tahimik na baryo sa gilid ng kabundukan, ang liwanag na iniwan ni Mateo ay patuloy na gumagabay, hindi bilang anino ng nakaraan, kundi bilang pag-asa para sa hinaharap. Wakas.